Eksaktong -8:44 ng umaga, huminto ang oras para kay First Lieutenant Frank Taczky. Hindi dahil tumigil ang mundo, kundi dahil sa loob ng bangkang bakal na umuuga sa alon, alam niyang may ilang segundo lang siya bago mamatay ang karamihan sa mga lalaking nasa likod niya. Sumabog ang mga bala sa dagat. Ang tubig ay tila kumukulo. Ang hangin ay puno ng alikabok, usok at sigaw. Hindi siya lumingon agad. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang kapag nakita niya ang mga mata ng 40 lalaking iyon, baka hindi na siya makapag-isip ng malinaw. 300 yarda, bulong niya sa sarili, habang nakakapit sa gilid ng bangka. 300 yarda mula sa baybay ng isang isla na ipinagtatanggol ng humigit kumulang 30,000 sundalong Hapons. At siya, may dala siyang 40 lalaki. Hindi mga bayani. Hindi mga voluntaryo. Hindi rin ang pinakamagaling. Kung tutuusin, ayon sa karamihan ng Marine Corps, sila ang mga lalaking mas mabuting ikulong kaysa isabak sa digmaan. Isa sa kanila ay may record ng pagnanakaw. Isa ay dating boksingero na muntik nang pumatay sa isang tao sa suntukan. Isa pa ay minsang nagsilbing bodyguard ng gangster sa Chicago. Halos lahat ay may kaso, parusa, o marka sa talaan na nagsasabing, problema ka. At ngayon, nasa gitna sila ng impyerno. May sumabog na bala malapit sa bangka. Umuga ito ng malakas. "Sir," sigaw ng isang boses sa likuran. 2 minuto. Tumango si Taczky, kahit hindi siya sigurado kung totoo pa yon. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay: kung mabubuhay ang sinuman sa kanila ngayon, babaguhin nito ang paraan ng pakikipagdigma magpakailanman. Pero walang nakakaalam noon. Hindi ang Marine Corps. Hindi ang mga general. Hindi kahit ang mga lalaking kasama niya. Lalo na sila. Sa likod niya, may isang binata na halos hindi pa dapat nandoon. 17 anyos pa lang, nagsinungaling sa edad para makapasok. Nanginginig ang kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa halo ng galit at takot. May isa namang mas matanda, 34, may pilat sa mukha at mata ng taong matagal nang nawalan ng ilusyon. Tahimik lang siyang nakatingin sa alon, parang alam na niya kung paano ito magtatapos. Kapag bumaba ang rampa, sabi ni Taczky, malakas ngunit kontrolado, huwag kayong hihinto. Huwag kayong lumingon. Huwag kayong mag-isip. May tumawa. Isang maikling tawa, mapait. "Sir," sabi ng isang lalaki sa likod, "sanay na kaming hindi mag-isip." Hindi sumagot si Taczky. Hindi niya kailangang sabihin ang alam na nilang lahat. Walang darating para sumagip sa kanila. Kung mahuli sila, walang bilangguan. Walang palitan ng bihag. Walang pangalawang pagkakataon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lulusob ang Amerika sa lupang itinuturing ng Hapon bilang bahagi mismo ng kanilang bansa, hindi kolonya, hindi sinakop na teritoryo. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, ibig sabihin, lalaban ang kalaban hanggang huli. At papatay sila ng walang awa. May isa pang pagsabog. Mas malapit. Bumukas ang rampa. At biglang nagkaroon ng tunog ang mundo. Sigawan. Putok ng baril. Pagtilamsik ng bala sa tubig. Tumalon si Taczky, lumusong sa dagat na hanggang dibdib, hinila ang sarili pasulong habang ang mga bala ay tumatama sa paligid niya. Sa likod niya, ang 40 lalaking iyon, ang mga itinuring na basura, ay sumunod. Hindi sabay-sabay. Hindi maayos. Pero walang umatras. Sa loob ng 3 minuto, nasa buhanginan na sila. Sa loob ng 6, may mga bangkay na sa dalampasigan. At sa loob ng 40 minuto, ang grupo ni Taczky ay mas malayo na sa loob ng isla kaysa sa alinmang unit ng Marines sa araw na yon. Walang pumigil sa kanila. Hindi dahil wala silang takot, kundi dahil wala na silang babalikan. Habang tumatakbo sila papasok ng gubat, pumasok sa isip ni Taczky ang tanong na matagal nang iniwasan ng buong hukbo. Paano kung mali tayo tungkol sa kung sino ang dapat nating pagkatiwalaan sa digmaan? Ang tanong na yon ay hindi nagsimula sa araw na yon. Nagsimula ito 7 buwan bago, sa isang isla na halos nakalimutan na ng mundo, ngunit hindi ng mga nakaligtas. Pagkatapos ng tarawa. 76 na oras. 974 na patay. Isang patayan na nag-iwan ng hukbo na nagtatanong kung may saysay pa ba ang paraan ng pakikipaglaban nila.
Doon pumasok si Colonel James Risley. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Hindi siya nag-alsa ng galit. Tahimik lang siyang tumingin sa mga ulat, sa mga pangalan, sa mga numerong paulit-ulit na nagsasabing isa ang bagay. Kung ipagpapatuloy nila ang ganitong estilo ng digmaan, mauubos ang mga tao bago matapos ang laban. Kailangan namin ng impormasyon, sabi niya noon sa isang saradong pagpupulong. Hindi lakas. Hindi tapang. Impormasyon. May tumawa. Scout snipers, tanong ng isa. Yumiling si Risley. Hindi sapat. Then what? Saglit siyang tumahimik. Kailangan namin ng mga lalaking hindi sumusunod sa libro. Doon nagsimula ang ideyang walang gustong umako. Isang unit na gagalaw mag-isa. Walang formal na suporta. Walang direktang utos sa bawat galaw. At higit sa lahat, mga lalaking hindi natatakot lumabag sa patakaran. Dinala nila ang ideya kay Taksky. At si Taksky hindi siya naghanap ng perpekto. Naghanap siya ng nanalo sa suntukan. Hindi ng natalo. Kapag may dalawang Marines na nag-away, paliwanag niya kalaunan, ang natalo ay nasa infirmary. Ang nanalo, sa brig. Umiti siya ng bahagya. Gusto ko ang nanalo. Tinawag silang problema. Tinawag silang kriminal. Tinawag silang sayang. Pero sa loob ng 6 na buwang lihim na paghahanda, naging malinaw ang isang bagay. Kapag tinanggal mo ang ilusyon ng kaligtasan, ang natitira ay puro instinct. At sa digmaan, ang instinct ang buhay. Ngayon, habang gumagalaw si Taksky, at ang kanyang 40 lalaki papasok ng gubat ng isla, walang nakakaalam na ito ang simula ng isang pagbabago. Walang banda. Walang medalya. Walang kamera. Tanging 40 anino na dahan-dahang nawawala sa gubat. At sa likod nila, sa dalampasigan, patuloy ang putukan, walang ideya ang hukbo na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Hindi nagsimula ang unit sa isang seremonya. Walang bandila. Walang talumpati. Walang litrato. Nagsimula ito sa isang pasilyong amoy pawis, kalawang, at galit. Tahimik na naglakad si Frank Taksky sa kahabaan ng brig, ang lugar kung saan itinatago ng Marine Corps ang mga problemang ayaw nitong makita. Ang bawat selda ay may kwento. Hindi kwentong bayani. Kundi kwentong suntukan, pagnanakaw, pagsuway, at galit na hindi marunong tumahimik. Huminto siya sa unang selda. Isang lalaking may sirang labi at sariwang pasa sa mata ang nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader. Nang mapansin niya ang opisyal, hindi siya tumayo. Tumingin ka sa akin, sabi ni Taksky, kalmado. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang ulo. Bakit ka nandito? Tanong ni Taksky. Ngumiti ang lalaki. Hindi mabait na ngiti, yung ngiting sanay na masaktan at manakit. Nanalo ako, sagot niya. Hindi na nagtanong pa si Taksky. Isinulat niya ang pangalan. Sa susunod na selda, mas bata ang lalaki. Halos bata pa talaga. Nanginginig ang kamay habang hawak ang rehas. Anong ginawa mo? Tanong ni Taksky. Nagnakaw, sagot ng binata. Pagkain. Bakit? Gotten. Tahimik si Taksky. Isinulat niya ang pangalan. Isa pang selda. Isang lalaking malaki ang katawan, puno ng galos ang mga kamao. Hindi niya tinignan si Taksky. Diretso lang ang tingin sa dingding. 3 beses kang nasuspinde, sabi ni Taksky, binabasa ang papel. Suntukan. 1 beses muntik ng ikamatay ng kalaban. Umiling ang lalaki. Hindi ko kasalanan na mahina sila. Isinulat niya ang pangalan. Sa loob ng 2 buwan, 42 pangalan ang nabuo. Hindi pare-pareho ang kwento nila. Pero pareho ang ugat. Lahat sila ay hindi marunong sumunod kapag hindi makatuwiran ang utos. Lahat sila ay marunong mabuhay kahit walang tutulong. At higit sa lahat sila ay hindi umaasa sa awa. May nagtanong kay Taksky isang gabi, habang nag-iisa silang dalawa ni Colonel James Risley sa isang maliit na opisina. Sigurado ka ba? Tanong ng koronel. Kung pumalpak to walang gustong umako. Hindi agad sumagot si Taksky. Sir, sabi niya sa wakas, kung ipapadala natin ang perpektong sundalo sa impyerno, mamamatay sila dahil susundin nila ang libro. Kung ipapadala natin ang mga lalaking to baka buhay pa sila paglabas. Hindi ngumiti si Risley. Baka, ulit niya.
Iyon lang ang pahintulot na kailangan. Ang training camp ay nasa isang liblib na bahagi ng Hawaii. Walang karatula. Walang opisyal na pangalan. Sa mga papel, isa lang itong Special Training Detachment. Sa mga marine sa paligid, isa itong biro. Mga kriminal, tawag nila. Basura. Problema. Narinig ng mga lalaki ang lahat. Hindi sila sumagot. Hindi nila kailangan. Sa unang araw pa lang ng training, malinaw na hindi ito ordinaryo. Walang formal na drill. Walang marching. Walang sigawan ng cadence. Sa halip, tinipon sila ni Taksky sa gitna ng gubat. Walang ranggo dito, sabi niya. Walang bida. Walang magaling. May mabubuhay lang. May tumawa. Totoo yan, sir, sigaw ng isa. Sanay na kami riyan. Tinignan ni Taksky ang grupo. Ang hindi sanay, sagot niya, ang mamamatay. Unang linggo, katahimikan. Hindi lang katahimikan ng bibig, kundi ng katawan. Tinuruan silang gumalaw nang hindi gumagalaw ang dahon. Paano ilapag ang paa nang hindi bumabagsak ang bigat? Paano huminga nang hindi maririnig? Isang gabi, pinapila niya ang lahat. May isang sundalong nakatali ang mga mata sa harap nila. Sentinel, sabi ni Taksky. May 30 segundo kayo. Isa lang ang gagalaw. May lumapit sa likod. Isang iglap. Isang tunog na parang nabaling sanga. Bumagsak ang sentinel. Hindi sumigaw. Hindi pumalad. Tahimik. Tumahimik ang grupo. Kung narinig kayo, sabi ni Taksky, patay na kayong lahat. Ikalawang linggo, pagpasok. Hindi pag-atake. Pagpasok. Paano pumasok sa kampo ng walang bakas? Paano umalis na parang walang nangyari? Paano magnakaw ng pagkain, bala, gamit, hindi bilang krimen, kundi bilang kakayahang mabuhay? May isang gabi, nagising ang kampo ng army sa paligid. Nawala ang kalahati ng kanilang rasyon. Nawala ang ilang kahon ng bala. At isang jeep. Kinabukasan, may nagmumura sa opisina ni Risley. Your men are thieves, sigaw ng isang opisyal. Ngumiti si Risley. They're Marines, sagot niya. Doon lumabas ang palayaw. 40 thieves. Una, insulto. Paglaon, pangalan. Ikatlong linggo, pagpatay. Hindi baril. Hindi pagsabog. Kutsilyo. Kamay. Timbang ng katawan. Tinuruan silang umatake sa likod ng tenga. Sa base ng bungo. Sa tamang anggulo ng leg. Isang galaw lang. Isang segundo. Hindi ito tapang, sabi ni Taksky. Ito ay awa. Sa sarili nyo. May isang lalaki, dating boksingero, na unang tumanggi. Ayokong pumatay ng ganito, sabi niya. Tinignan siya ni Taksky. Kapag pinili mong makipagbarilan, sagot niya, papatay ka rin. Mas maingay lang. Hindi na umangal ang boksingero. Ika-4 na linggo, utak. Mapa. Dokumento. Simbolo. Tinuruan silang magbasa ng papel ng kaaway. Hanapin ang hindi halata. Basahin ang pagitan ng linya. Unawain kung saan nagtatago ang kalaban, hindi kung saan sila nagpapakita. Hindi ka lalaban sa sundalo, sabi ni Taksky. Lalaban ka sa sistema. May isang gabi na binigyan sila ng aerial photo ng isang isla. Hanapin niyo ang baril, utos niya. Walang makita ang iba. Isang lalaki, tahimik lang sa gilid, ang nagtaas ng kamay. Nandito, sabi niya, tinuturo ang isang anino. Bakit? Walang bakas ng buhay sa paligid. Ibig sabihin, iniiwasan. Isinulat ni Taksky ang pangalan. Ika-5 linggo, pag-iisa. Ipinadala sila sa gubat, mag-isa. Walang pagkain. Walang tubig. 3 araw. Ang babalik, mananatili. Ang hindi, uwi sa brig. May 3 hindi bumalik. Walang nagtanong kung bakit. Pagkatapos ng 6 na buwan, hindi na sila pareho. Payat. Tahimik. Mapagmasid. Hindi na sila nagkukwento tungkol sa nakaraan. Wala nang yabang. Wala nang biro tungkol sa kulungan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa paligid ng maliit na apoy, may nagsalita. Sa tingin nyo ba, gagana to sa totoong laban? Tahimik. Isang sagot lang ang dumating. Malalaman natin.
Sa umaga ng kanilang pag-alis, walang handog na salita si Tatsuki. Tumingin lang siya sa kanila. Ang gagawin nyo, sabi niya, walang makakaintindi. Walang papalakpak. Walang medalya. Huminto siya saglit. Pero may mga taong mabubuhay dahil sa inyo. Kahit hindi nila alam. Walang sumagot. Tumayo lang sila. Isa-isa. Handa. At habang papalayo ang sasakyan, may isang tanong na nanatili sa hangin, mabigat at tahimik. Ang training ba ay naghahanda sa kanila o inuuna lang ang trahedya? Hindi bumagal ang mundo matapos silang bumaba sa dalampasigan. Mas lalo pa itong bumilis. Habang ang karamihan ng mga marines ay napipilitang dumikit sa buhangin, sumilong sa likod ng mga bangkay, sirang bakal at usok, si Frank Tatsuki ay hindi huminto. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-utos ng malakas. Isang galaw lang ng kamay at ang 40 lalaki ay kumilos na parang isang organismo. Pasulong. Hindi ito paglusob. Hindi ito bayoneta laban sa bayoneta. Ito ay pagkawala. Sa loob ng ilang minuto, unti-unti silang lumayo sa ingay ng dalampasigan. Ang putok ng baril ay naging malabong alingawngaw. Ang sigawan ay napalitan ng huni ng insekto at tunog ng hangin sa mga dahon. Isang lalaki ang tumigil bigla. 2 daliri pataas. Kamao sarado. Huminto ang lahat. May nakita siya. Hindi sundalo, bakas. Naputol na damo. Bahagyang yupi sa lupa. Isang daanang madalas gamitin pero hindi halata sa mata ng sanay sa parade ground. Dumula si Tatsuki palapit. Gaano kalapit, bulong niya, halos hindi gumagalaw ang labi. Hindi ko alam, sagot ng lalaki. Pero hindi to luma. Tumango si Tatsuki. Sa likod nila, walang radio chatter. Walang update mula sa command. Walang nagtatanong kung nasaan sila. Ganito ang plano. Sa sandaling pumasok sila sa gubat, opisyal na silang nag-iisa. Walang unit sa saipan ang may ganitong utos. Ang normal na marine doctrine ay malinaw, manatiling magkadikit, manatiling may komunikasyon, manatiling kontrolado. Pero hindi ito normal na unit. Ibinuka ni Tatsuki ang kamay, saka dahan-dahang ikinumpas pababa. Magkahiwa-hiwalay. 50 yarda ang pagitan ng bawat isa. Sapat para hindi maubos ng isang pagsabog. Malapit para makita ang galaw ng isa't isa. Walang salita. Mga senyas lang na ilang buwan nilang pinino sa training. Isang daliri, galaw. 2 daliri, hintay. Kamao, panganib. Palad pababa, kalmado. Ang gubat ay parang humihinga. Ang lupa ay basa, madulas. Ang init ay dumidikit sa balat, bumabalot sa katawan, pinapabigat ang bawat hakbang. Pero walang nagrereklamo. Sanay na sila. Pagkaraan ng halos 1 oras, may unang malinaw na nakita. Isang anyong hindi natural sa gitna ng lupa at ugat. Si Sergeant Bill Canopo ang unang nakapansin. Lumuhod siya, bahagyang inilayo ang mga dahon, at nakita ang konkretong gilid na halos kasinlaki lang ng kahon. Pillbox. Tahimik siyang umatras, saka gumawa ng senyas. Lahat ay lumapit, mabagal, parang multo. Mula sa likod ng maliit na burol, nakita nila ito ng buo. Isang konkretong posisyon ng machine gun, maingat na itinayo sa gilid ng isang tagaytay. Nakapwesto ito sa anggulong tumatabon sa isang malawak na lambak, ang mismong ruta na dadaanan ng libu-libong Marines mamaya. Sa loob, gumagalaw ang anino. May narinig silang mahinang metalikong tunog. Pagkikiskisan ng bala. Isang Type 72 heavy machine gun. 7 tao ang crew, base sa galaw. Tahimik ang grupo. Ito ang sandali na tinuro sa kanila sa training, hindi sa pisara, kundi sa sikmura. Atakihin o obserbahan. Kung umatake sila, mawawala ang lihim. Malalaman ng kalaban na may unit sa likod ng linya. Magsisimula ang paghahanap. Lalakas ang presyon. Liliit ang tsansa nilang mabuhay ng matagal. Kung hindi sila umatake, mamamatay ang mga Marines na dadaan sa lambak mamaya. Hindi ilan. 12 ng katawan. Baka daan. Lumuhod si Tatsuki. Inilapag niya ang mapa sa lupa. 3 ruta ang minarkahan ng command bilang posibleng daanan ng assault units. Ang machine gun ay tumatabon sa lahat. Tahimik ang mga lalaki. Walang nagmungkahi. Walang nagturo. Alam nilang ang desisyong ito ay hindi boto.
Ito ay pasa ng isang tao. Tumayo si Tatsuki. Saglit siyang pumikit. Sa loob ng ilang segundo, dumaan sa isip niya ang lahat ng itinuro ng Marine Corps, at ang lahat ng alam niyang hindi gumagana. Pagmulat niya ng mata, malinaw ang sagot. Tinuro niya si Private Marvin Strombo. Bazooka Team. May bahagyang pagtaas ng kilay si Strombo. Hindi dahil sa takot. Dahil sa pagkaunawa. Tahimik, bulong ni Tatsuki. Isang putok. Tapos wala na tayo rito. Tumango si Strombo. Gumapang siya palapit, dahan-dahan, bawat pulgada ay pinag-isipan. 80 yarda ang layo. Sapat para sa isang malinis na tira. Sapat din para mamatay kung pumalya. Ang iba ay kumalat, nagbibigay seguridad, nakatutok sa gubat, hindi sa pillbox. Alam nila, ang tunay na panganib ay hindi ang baril sa harap, kundi ang mata sa gilid. Huminga ng malalim si Strombo. 1 segundo. 2. 3. Pumutok ang bazooka. Hindi malakas. Hindi parang kulob. Isang maikling sigaw ng metal at apoy. Tumama ang rocket diretsyo sa firing slit. Isang iglap tapos isang pagsabog na parang hinigop ang hangin palabas ng mundo. Natahimik ang gubat. Walang sigaw mula sa loob. Walang putok pabalik. Bago pa humupa ang usok, gumalaw na ang 40. Hindi pa man napapansin ng sinuman ang nangyari, 300 yarda na silang mas malalim sa gubat. Walang iniwang bakas. Walang tropeo. Walang patunay. Maliban sa isang pillbox na hindi na muling magpapaputok. Pagkalipas ng 4 na oras, dumaan ang mga marines sa lambak. Walang machine gun. Walang patayan. Walang nakakaalam kung bakit. Sa tanghali, nakahinto ang grupo sa isang mababang lugar, nakasilong sa natural na depresyon ng lupa. Isa-isa nilang inilabas ang mga mapa. Minarkahan ang nakita. Mga trench. Mga mortar pit. Mga observation post. 17 posisyon sa loob lamang ng ilang oras. Tinawag ni Tatsuki ang radio operator. Encoded transmission. Walang pangalan. Walang emosyon. Mga numero lang. Mga coordinate. 20 minuto ang lumipas. Mula sa malayo, narinig nila ang mabigat na dagundong. Naval gunfire. Ang lupa ay umuga. Ang mga puno ay yumanig. Ang hangin ay napuno ng alikabok at sigaw, hindi sigaw ng tao, kundi ng bato at bakal na winawasak. Tahimik na pinanood ng 40 ang mga posisyong minarkahan nila na isa-isang binubura mula sa ibabaw ng isla. Walang saya. Walang sigaw ng tagumpay. Isang lalaking nasa gilid ang bumulong, halos para sa sarili. Parang nandito tayo pero wala. Tinignan siya ni Tatsuki. Ganyan dapat, sagot niya. Sa hapon, mas lalo silang lumalim. 2 milya mula sa dalampasigan. Lugar na abutin pa ng 3 araw bago marating ng regular na unit. At habang lumalalim sila, mas lumilinaw ang isang bagay na hindi sinabi ng intelligence briefings. Mas marami ang kalaban. Mas handa. Mas matalino. Sa isang lambak pa lang, nakabilang si Tatsuki ng mahigit 200 sundalong Hapons, maingat na nakabaon sa posisyon na abutin ng araw ng frontal assault, pero ilang minuto lang ng tamang artillery fire. Unti-unting nabuo ang isang bagong uri ng digmaan sa harap ng kanilang mga mata. Hindi tapang laban sa tapang, kundi mata laban sa oras. At doon, bandang 3:00 ng hapon, nakita nila ang hindi dapat naroon. Isang malawak na clearing. May mga lambat na panakip. Mga hugis na hindi maaaring magkamali. Tangke. 1. 2. 10. Tumigil ang grupo. Isa-isang binilang ni Tatsuki. 37. 37 tangke, nakapila, tahimik, naghihintay. Mas marami kaysa sa buong inaasahan ng command sa buong isla. May huminga ng malalim sa likod niya. Sir, bulong ng isa. Kung gumalaw yan mamaya. Hindi na niya tinapos ang pangungusap. Alam nilang lahat. Sa gabing iyon, kapag gumalaw ang mga tangking iyon, dudurugin nila ang dalampasigan. Mga supply. Mga sugatan. Mga command post. Tinawag ni Tatsuki ang radio. Isang mensahe. Mabilis. Diretso. Ang sagot ay dumating agad.
Walang available na suporta. Lahat ay abala. Lahat ay may sariling laban. Tahimik ang grupo. 37 tangke. 6 na bazooka. 36 na rocket. Ang matematika ay brutal. Tumingin si Tatsuki sa clearing. Sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang operasyon, naramdaman niya ang bigat ng ideyang matagal nang bumabagabag sa kanya. Paano kung ang nahanap nila ay mas malaki kaysa sa dapat nilang pakialaman? At kung may karapatan ba silang baliwalain ito? Habang bumababa ang araw at unti-unting humahaba ang anino ng mga tangke sa lupa, nanatiling nakapako ang 40 sa kanilang posisyon. Hindi umaatake. Hindi umaalis. Naghihintay. At sa paghihintay na yon, tahimik na nagbabago ang digmaan kahit wala pang nakakaalam. Hindi gumalaw ang 40 lalaki. Sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang gubat. Walang ibon. Walang insekto. Parang alam ng paligid na may bagay na masyadong mabigat para sa ingay. Sa ibaba nila, sa isang malawak na clearing na bahagyang tinatakpan ng mga lambat at sanga, nakahilera ang 37 tangke. Hindi gumagalaw. Hindi umaandar. Pero buhay. Parang mga hayop na natutulog nang nakadilat ang mata. Lumuhod si Frank Tatsuki, dahan-dahang inilapag ang binoculars, at pinahid ang pawis sa noo. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa bigat ng nakikita niya. Bilangin ulit, bulong niya. Isa sa mga lalaki ang sumilip muli. 37 pa rin, sir, sagot niya. Hindi sila multo. May maikling tawa sa likod. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil kapag hindi ka tumawa, may masisira sa loob mo. 37 tangke. Ang buong intelligence briefing bago sila lumusob ay nagsabing maaaring may 10. Baka 12. At iyon na raw ang pinakamalala. Ang nakikita nila ngayon ay 3 beses nyon at nasa isang lugar lang. Kung gumalaw yan, sabi ng isa, halos pabulong, tatapakan nila ang beach. Walang sumagot. Dahil alam nilang lahat na totoo iyon. Ang doktrina ng kalaban ay malinaw, gabi ang atake. Kapag humina ang naval gunfire. Kapag pagod na ang depensa. Kapag nakahanay na ang mga supply at sugatan sa likod. At kung mangyari iyon, hindi lang laban ang mawawala. Ang buong pagsalakay. Tinawag ni Tatsuki ang radio operator. Mabilis. Walang emosyon. Walang dramatismo. Enemy armor concentration confirmed. Grid coordinates following. Nagpadala sila ng numero. Isa-isa. Eksakto. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Ilang segundo. Pagkatapos, dumating ang sagot. Walang available na suporta. Naval guns ay naka-engage. Airstrikes ay nakatalaga na. Artillery ay hindi pa na-deploy ng buo. Hindi ito pagtanggi. Ito ay realidad. Ibinalik ni Tatsuki ang radio. Walang sumigaw. Walang nagmura. Ang katahimikan ay mas mabigat pa sa bala. May isang lalaki ang nagsalita sa wakas. Sir, kaya ba natin? Hindi niya tinanong paano. Hindi niya tinanong kung dapat. Tinawag lang niya ang bagay sa pangalan nito. Tumingin si Tatsuki sa clearing. Sa mga tangke. Sa pagitan ng mga lambat, may mga aninong gumagalaw. Mga crew. Mga sundalong naghahanda. Hindi pa alerto. Hindi pa nagmamadali. Kung ngayon sila umatake, may sorpresa. Kung ngayon sila umatake, may tsansa. Tiningnan niya ang mga dala nila. 6 na bazooka. 6 na bala bawat isa. 36 na rocket. 37 tangke. Ang matematika ay halos perpekto at iyon ang pinakamapanganib. Sa training, tinuruan silang maging agresibo. Sa break, tinuruan silang sumugal. Sa buhay nila bago ang Marines, sanay silang umatake bago pa umatake ang mundo. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, hindi suntukan ang kaharap ni Tatsuki. Ito ay digmaan sa sukat na kayang lumamon ng libo-libo. Lumuhod siya, inilapag ang mapa, at tinuro ang posisyon ng beach, ng supply areas, ng command posts. Kung umatake tayo, sabi niya, mabagal, malinaw, makakapatay tayo ng ilang tangke. Tahimik ang lahat. Pero mamamatay tayo, dugtong niya. At walang makakaalam kung bakit. May sumingit. Pero kung hindi tayo umatake,
Tinignan siya ni Tatsuki. Kung hindi tayo umatake, sabi niya, may tsansa silang mapigilan ng depensa. Kung umatake tayo at pumalpak, siguradong may butas. Hindi ito hero speech. Hindi ito inspirational. Ito ay malamig na kalkulasyon. Sa loob-loob niya, may boses na sumisigaw na duwag ito. Na ganito ang sandaling ipinanganak ang alamat. Na ganito dapat kumilos ang mga lalaking wala nang babalikan. Pero may isa pang boses, mas tahimik, mas mabigat. Ang tungkulin nila ay hindi pumatay. Ang tungkulin nila ay magpahintulot na mabuhay ang iba. Tumayo si Tatsuki. Hindi tayo atake, sabi niya. Walang sumagot. Hindi dahil tutol sila, kundi dahil alam nilang iyon ang desisyong pinakamahirap ipagtanggol. Susundan natin sila, dugtong niya. Bawat galaw. Bawat hakbang. At ipapaalam natin sa depensa ang bawat segundo. Mabagal na tumango ang mga lalaki. Isa sa kanila ang bumuntong hininga. Mas delikado yan, sir. Ngumiti si Tatsuki. Isang ngiting walang saya. Alam ko. Nagsimula silang gumalaw kasabay ng kaaway. Hindi sa likod. Hindi sa unahan. Sa gilid. 200 yarda ang pagitan. Sapat para makita. Sapat para makatakas kung may mangyari. Ang gubat ang kanilang kakampi at bilangguan din. Sa bawat 10 minuto may transmission. Mga numero. Direction. Bilis. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nagbabago ang kilos ng kalaban. Sa una, mabagal. Pagkatapos, mas organisado. Hanggang sa bandang hapon may nangyari. May umandar na makina. Isa. 2. Hanggang sa marinig ang sabay-sabay na ugong ng 37 diesel engines. Ang tunog ay parang lindol na may galit. Alert sila, bulong ng isa. Hindi lang alert. Naghahanda sila. Lumabas ang mga crew mula sa ilalim ng lambat. May sumisigaw ng utos. May nagtuturo ng direksyon. May mga sundalong infantry na nagsisimulang magtipon sa paligid. Tinignan ni Tatsuki ang relo. Hapon pa lang. Hindi pa dapit hapon. Mas maaga kaysa inaasahan. Sir, sabi ng radio operator, gumagalaw na sila. Tumango si Tatsuki. Panatilihin ang distansya, utos niya. Huwag magpapakita. Ang mga tangke ay nagsimulang gumulong, bumuo ng 2 kolum, patungong baybayin. Kasabay nila, humigit kumulang 1,000 sundalong infantry. Hindi ito probing attack. Hindi ito diversion. Ito ay pangunahing suntok. Habang sumusunod ang 40, bawat hakbang ay may katumbas na panganib. Ang isang maling dalaw, isang naputol na sanga, isang maling anino, at matatabunan sila ng bakal at bala. Sa bawat transmission, alam ni Tatsuki na may mga tao sa likod ng linya na umaasa sa mga numerong iyon para mabuhay. At habang lumalapit ang kaaway sa baybayin, biglang huminto ang kolum. Tumigil ang mga tangke. May mga opisyal na bumaba. Nagturo. Nagtalo. May inilabas na mapa. Mula sa isang mataas na posisyon, pinanood ni Tatsuki ang eksena sa binoculars. May pinagtatalunan sila, bulong niya. Ilang minuto ang lumipas. Pagkatapos, biglang nagbago ang direksyon ng kolum. Hindi diretsyo sa beach. Pahilaga. Napakunot ang noo ni Tatsuki. Hindi iyon ang lohikal na ruta. Walang supply dump doon. Walang malaking unit. Habang sumusunod sila, unti-unting nabuo ang larawan. Ang layunin ay hindi ang beach. Ito ay ang puwang sa pagitan ng 2 unit ng Marines. Isang manipis na linya. Mahina ang depensa. Kulang sa tangke. Kulang sa bala. Kung mabasag iyon, mahahati ang buong puwersa. Tinawag ni Tatsuki ang radio, halos sabay sa pagkaunawa. Enemy armor shifting axis of advance. Target appears to be division gap. May sumagot agad. May pagkabahala sa boses. Received. We're adjusting. Pero huli na. Habang papalubog ang araw, lumalabo ang komunikasyon. Nagpapalit ng frequency ang mga unit. Nare-resupply ang artillery. Nagre-refuel ang mga Sherman. Sa gitna ng kaguluhan, ang puwang ay hawak lamang ng 2 kumpanya. 340 lalaki. Laban sa 37 tangke.
At doon, sa mismong sandaling iyon, may nangyaring mas masahol. Isang tangke ang humiwalay sa kolum. Isa lang. Pero sapat na. Gumalaw ito sa isang ravine, diretsong patungo sa likod ng linya, patungo sa lugar kung saan naroon ang regimental command post. Kung makarating iyon doon, mawawala ang radyo. Mawawala ang koordinasyon. Mawawala ang utak ng depensa. Tinignan ni Tatsky ang relo. 3 minuto. Ilang segundo lang ang pagitan ng trahedya at katahimikan. Tumingin siya sa mga lalaki. Sa kanilang mga mata, wala siyang nakita na tanong. Handa na sila. At sa loob niya, malinaw ang katotohanan. Isang maling desisyon ngayon at babagsak ang lahat ng kanilang ginawa. Habang patuloy na umuusad ang nag-iisang tangke sa dilim na paparating, alam ni Tatsky na ang susunod na sandali ay hindi na tungkol sa pagmamasid. Ito ay tungkol sa paghinto ng isang bagay na hindi na maaaring pahintulutan. At ang oras ay halos ubos na. Tumigil ang oras sa mismong sandaling humiwalay ang tangke. Isa lang ito. Isang bakal na halimaw na dahan-dahang lumilihis mula sa kolum, parang hayop na nakaramdam ng dugo at piniling umatake ng mag-isa. Tahimik na sinundan ito ng mga mata ni Frank Tatsky. Hindi yan aksidente, bulong niya. Ang tangke ay pumasok sa isang makitid na ravine, natatakpan ng mga puno at bato, diretso ang direksyon, patungo sa likod ng linya, kung saan naroon ang regimental command post, ang utak ng buong depensa. Ang lugar kung saan nagmumula ang mga utos, koordinasyon, at huling pag-asa. Kung makarating ang tangke roon, hindi lang tao ang mawawala. Mawawala ang kontrol. Tinignan ni Tatsky ang relo. 2 minuto. Siguro 3 kung mabagal ang takbo. Tinawag niya si Private Herbert Hedges. Hindi niya kailangang isigaw ang pangalan. Isang tingin lang at lumapit na ang lalaki. Tahimik. Matatag. Ang uri ng taong hindi nagsasayang ng salita kapag oras na ang bilang. Side shot lang, bulong ni Tatsky. Hindi frontal. Tumango si Hedges. Alam nilang dalawa ang ibig sabihin noon. Ang frontal armor ng tangke ay makapal. Kayang saluhin ang bazooka kung mali ang anggulo. Pero sa gilid, sa ilalim ng turret ring, doon ito mahina. 30 yarda, sabi ni Hedges, sumilip sa paligid. Kaya. Wala tayong pangalawang tsansa, sagot ni Tatsky. Wala ring drama sa boses niya. Wala ring tapang na pilit. Isa lang itong katotohanan. Gumalaw sila. Hindi tumakbo. Hindi rin gumapang ng mabagal. Isang uri ng mabilis na galaw na hindi nag-iwan ng bakas. Isang ritmo na tinuro ng takot at pagsasanay. Habang ang ibang lalaki ay nanatili sa taas, nagbibigay ng seguridad, bumaba si Tatsky at Hedges sa gilid ng ravine. Ang lupa ay madulas. Ang mga ugat ay parang bitad. Isang maling tapak at tapos na. Narinig nila ang makina ng tangke. Mabigat. Pantay. Parang tibok ng pusong walang pakialam. 20, bulong ni Hedges. Sumilip sila. Ang tangke ay papalapit, ang turret ay mabagal na umiikot, naghahanap. Nakatayo ang commander sa bukas na hatch, may hawak na binoculars, sinusuri ang paligid na tila sigurado na walang bantang darating. 15 yarda. Huminto ang tangke. Ang makina ay umandar pa rin pero hindi na umaabante. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. Ang commander ay yumuko, naglabas ng mapa, sinusubukang kumpirmahin ang posisyon niya. Ito na ang sandali. Huminga si Hedges ng malalim. Inilapat ang bazooka sa balikat. Pinantay ang katawan. Kinontrol ang panginginig ng kamay. Ngayon, bulong ni Tatsky. Pumutok ang bazooka. Hindi ito parang sa pelikula. Walang sigaw. Walang musika. Isang putok lang, maikli, matalas. Tumama ang rocket sa kaliwang gilid ng tangke, eksakto sa ilalim ng turret ring. Isang iglap. Pagkatapos, parang bumuka ang mundo. Sumabog ang loob ng tangke. Ang apoy ay sumirit palabas ng hatch. Ang katawan ng commander ay tinapon ng hangin na parang basahang manika. Ilang segundo pa, sumabog ang mga bala sa loob. Isang dambuhalang apoy ang umakyat sa langit, nagliwanag ang gubat sa loob ng ilang sandali. Tahimik ang dalawang lalaki. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil walang oras para rito. Sa ibaba, ang mga sundalong Hapons na kasunod ng tangke ay huminto.
May sumigaw. May nagturo. Sa gitna ng dilim at apoy, akala nila ay may malaking depensa sa direksyong iyon. At doon, sa hindi sinasadyang paraan, nagbago ang takbo ng buong labanan. Ang infantry ay lumihis. Ang atake ay nailayo mula sa command post, ang utak ng depensa ay nanatiling buo. Pero may kapalit ang liwanag. Ang putok ng bazooka. Ang apoy. Ang anino. Nakita sila ng lahat. Withdraw, sigaw ni Tatsuki, sa wakas ay binasag ang katahimikan. Sumagot ang gubat ng putok ng baril. Ang mga bala ay dumaan sa itaas nila, sa tabi nila, sa likod nila. Ang mga mortar ay nagsimulang bumagsak, isa-isa, mas malapit sa bawat segundo. Tumakbo sila pabalik sa taas ng ravine, hinihingal, madulas, halos gumugulong. Sa itaas, naghihintay ang iba. Split, sigaw ni Tatsuki. At doon nagsimula ang kaguluhan. Walang pormasyon. Walang linya. Maliliit na grupo ng 4 o 5 ang kumalat sa dilim, patungo sa mga rally point na minemorya nila sa training. Ang gubat ay naging maze. Ang dilim ay kumapal. Ang sigaw ng kaaway ay sumabay sa putok ng baril at pagsabog ng mortar. Isang lalaki ang nadapa. Tinulungan siya ng kasama. Isa pa ang sumigaw ng maikli, tinamaan. Walang oras para huminto. Ang bawat segundo ay desisyon, tatakbo o magtatago. Lalaban o lulusot. Sa isang bahagi ng gubat, si Marvin Strombo at ang grupo niya ay bumagsak sa ilalim ng makapal na damo habang may dumaan na patrol ng kaaway, may dalang flashlight. Dumaan ang ilaw sa ibabaw ng kanilang mga mukha. Huminto ang isang sundalo. Tumingin sa direksyon nila. Tumigil ang mundo. 43 segundo. Walang huminga. Walang gumalaw. Pagkatapos, umalis ang sundalo. Hindi alam ni Strombo kung ilang taon ang nadagdag sa buhay niya sa sandaling iyon. Bandang 9:00 ng gabi, nagsimulang makarating ang ilan sa unang rally point. 1, 2, 10. Bilang ni Tatsuki, 23. 17 ang nawawala. Walang sigawan. Walang galit. Tahimik lang ang bilang. Alam nilang maaaring patay na ang ilan. Maaaring bihag. Maaaring naligaw. At alam din nilang hindi sila maaaring manatili roon ng matagal. Uwi tayo, sabi ni Tatsuki. Babalikan natin sila bukas. Walang tumutol. Sa dilim, gumalaw ang grupo patungo sa sariling linya. 3 maikling pito. 2 mahaba. Sagot ang tamang password. Nasa loob na sila. Sa likod nila, ang labanan ay nagpatuloy buong gabi. Ang mga tangke ay nawasak isa-isa. Ang depensa ay muntik nang bumigay, pero hindi. At walang sinuman sa command post ang nakakaalam na isang putok sa dilim ang nagligtas sa kanila. Habang umuupo si Tatsuki sa lupa, pagod, duguan, at tahimik, isang tanong lang ang nasa isip niya. Ilan ang makakauwi mula sa gabing ito? At alam niyang ang sagot ay darating sa umaga, isa-isa, sa anyo ng mga pangalan. Hindi dumating ang umaga na may kasamang katahimikan. Dumating ito na parang mabigat na hininga, dahan-dahan, malamig, at puno ng hindi nasabi. Sa pagitan ng mga punong basa sa hamog, nakaupo si Frank Tatsuki sa lupa, nakasandal sa isang bato, hawak ang listahan ng mga pangalan na hindi niya gustong basahin ng malakas. 23. Iyon lang ang nakabalik kagabi. 17 ang wala. Hindi niya kailangang sabihin sa sarili kung ano ang ibig sabihin noon. Alam na niya. Alam na rin ng mga lalaking tahimik na nakaupo sa paligid niya, may sugat, may dugo, may mata na ayaw tumingin sa liwanag ng araw. May lumapit na radio operator. Sir, may mga patrol ang kaaway sa labas ng linya. Mukhang naghahanap. Tumango si Tatsuki. Alam niya iyon. Nararamdaman niya sa dibdib ang presensya ng kaaway, parang aninong ayaw mawala kahit araw na. Tigilan muna ang ingay, utos niya. Maghahati tayo ng search teams. May tumingin sa kanya, nagulat. Sir, babalik tayo. Hindi agad sumagot si Tatsuki. Tumayo siya, tiningnan ang gubat na nilamon ang mga tao niya kagabi. Ang parehong gubat na minsan nilang ginamit bilang kanlungan, ngayon ay naging hukay. Hindi lahat, sabi niya sa wakas. Pero ang may tsansa pang huminga hindi natin iwan. Walang palakpak. Walang sigaw ng tapang. Tahimik na paghahanda lang. 3 search team ang binuo.
Tig-apat na lalaki. Mga mukha na hindi na naghahanap ng karangalan, kundi ng kapatawaran kung sakaling huli na ang lahat. Alas 6:30 ng umaga nang pumasok sila muli sa teritoryong kontrolado ng kaaway. Ang unang katawan ay natagpuan makalipas ang 35 minuto. Nakahandusay sa tabi ng puno. 2 tama sa dibdib. Diretso. Walang pakikipaglaban. Si Private Donald Evans. Tahimik na lumuhod ang team. Kinuha ang dog tags, wala na. Kinuha ng kaaway. Isang tropeo. Walang sermon. Walang salita. Inilibing nila siya ng mababaw, minarkahan ng helmet at baril. At nagpatuloy. Sa ikalawang oras ng paghahanap, mas masahol ang nakita. 3 katawan. Nakatali ang mga kamay sa likod. Bayoneta ang sugat. Hindi ito labanan. Pagpatay ito. May isang lalaki sa search team ang napaupo sa lupa, nanginginig ang kamay. Sir, hindi sila sumuko. Alam ni Tatsuki yon kahit hindi niya nakita. Alam niya dahil kilala niya ang mga lalaking iyon. Magpatuloy, utos niya sa radio. Mabigat ang boses, pero buo. Sa paglipas ng oras, may mabuting balita, 6 ang natagpuan na buhay. Sugatan. Gutom. Nanginginig. Pero buhay. 29 na ang accounted. 13 pa. Bandang alas 11, dumating ang mensaheng hindi niya inaasahan. Sir, may signal. May 5 Marines. Nasa cave system. 1 milya sa loob. Napapikit si Tatsuki. 5 buhay. Pero nasa loob ng teritoryo ng kaaway. May mga patrol. Walang dilim para itago ang dalaw. 2 opsyon ang malinaw. Humingi ng artillery. Lumikha ng diversion. Mas ligtas, pero tiyak na maglalagay ng marka sa lugar. Kapag pumalya, wala nang ikalawang tsansa. Oh. Mabilis na rescue. Tahimik. Diretso. Mapanganib. Tinignan ni Tatsuki ang mga lalaki sa paligid niya. Hindi sila nagtanong. Alam na nila ang desisyon bago pa ito sabihin. Bibilis tayo, sabi niya. Ngayon. 6 na lalaki ang pinili niya. Walang voluntaryo. Walang debate. Gumalaw sila alas 11:47. Ang cave system ay malamig, basa, at amoy lupa at pawis. Sa loob, naroon ang 5 lalaki, payat, halos hindi makalakad ang 2. Isa ay may lagnat. Isa ay halos wala ng tubig sa katawan. Akala namin iwan na kami, bulong ng isa. Umiling si Tatsuki. Hindi tayo ganoon. Ngunit alam niyang ang paglabas ay mas mahirap kaysa pagpasok. Tanghaling tapat. Walang dilim. 1 milya pabalik sa linya. Makalipas ang 400 yarda, may nakita silang dalaw. Isang patrol. 20 sundalo. May ilang segundo lang para magdesisyon. Magtatago, tanong ng isa. Umiling si Tatsuki. Ambush. Tahimik silang pumwesto. Hugis 8 lalaki sa linya ng daan. 3 sa dulo. Pumasok ang patrol. 1 senyas. 7 segundo. 20 katawan ang bumagsak. Walang nakaligtas. Pero ang putok ay umalingaw-ngaw. Masyadong malakas. Masyadong malinaw. Takbo, sigaw ni Tatsuki. Tumakbo sila. Buong lakas. May buhat. May duguan. May nahuhulog. Sa likod nila, sigawan. 7. Yapak. 5 minuto, iyon lang ang pagitan bago sila maabutan. At doon, bumagsak ang lupa. Isang ravine. 40 talampakan ang lalim. Halos tuwid ang gilid. Sa baba, utos ni Tatsuki. Walang oras para magreklamo. Bumaba sila, dumulas, gumulong, nagbanggaan. Pagdating sa ibaba, narinig nila ang putok mula sa taas. Ang bala ay tumatama sa bato, nagkakalat ng tipak. May tinamaan. Isang sugat sa binti. Isa sa braso. Pag-angat nila ng ulo, nakita nila ang katotohanan. Box Canyon. Walang labasan. Nagsisimulang bumaba ang kaaway sa magkabilang gilid. 40. 50. Dumarami. Tiningnan ni Tatsuki ang bala. Bilangin. Kaunti.
Walang artillery. Walang air support. Walang milagro. At doon niya nakita ang kakaiba. Sa likod ng kanyon may bahaging tinutubuan ng halaman. Basa ang bato. May patak ng tubig. Sandali, sabi niya. Pinadala niya ang dalawang lalaki. Makalipas ang ilang segundo, bumalik sila. Sir, may bitak. Maliit. Pero may daan. Parang may bumukas na pintuan sa gitna ng bangungot. Isa-isa silang pumasok. Tinulak ang mga sugatan. Inalis ang backpack. Gumapang sa dilim. Sa likod nila, sigaw ng kaaway. Walang nakakaintindi kung saan sila nawala. Sa loob ng bato, walang ilaw. Walang tunog. Isang kamay sa balikat ng nauna. Isang hakbang sa pag-asa. Makalipas ang mahigit 30 minuto, lumabas sila sa kabilang panig ng ridge. Malayo sa inaasahan ng kaaway. Tumakbo sila. Walang tigil. Hanggang sa makita ang sariling linya. 2:23 ng hapon nang makatawid silang lahat. Lahat ng 11 buhay. Habang binabagsak nila ang katawan sa lupa, alam ni Taczki ang isang bagay. Hindi pa tapos ang pagkawala. At hindi lahat ng nawawala ay makakabalik. Habang palubog ang araw, 3 lalaki pa ang natagpuang buhay. 2 ang patay. 3 ang tuluyang nawala. Sa gabing iyon, tahimik ang kampo. Walang selebrasyon. Walang tagumpay. May tanong lang na nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa bala. Talaga bang may daan palabas o minsan, ang nakikita lang natin ay gusto nating paniwalaan? Hindi na sila bumalik bilang 40. Nang muling gumalaw ang unit palabas ng linya, mas kaunti na sila. Mas tahimik. Mas mabagal ang kilos, hindi dahil sa takot, kundi dahil mas mabigat na ang bawat hakbang. May mga mukha na wala na. May mga pangalan na hindi na binibigkas. May mga sugat na hindi pa naghihilom, sa laman man o sa isip. Ngunit may isang bagay na mas malinaw kaysa dati. Hindi na ito eksperimento. Ito ay naging paraan. Sa liwanag ng madaling araw, habang ang hamog ay kumakapit sa mga dahon at ang init ay hindi pa umaakyat mula sa lupa, tinipon ni Frank Taczki ang natitirang mga lalaki. Walang talumpati. Walang paliwanag. Isang mapalang sa lupa, ilang marka, at isang direksyon na mas malalim pa sa loob ng isla. 3 milya, sabi niya. Ridge system. Diyan ang gagaling ang putok na pumapatay sa atin. Walang nagtanong kung bakit sila. Alam na nila. Ang artilyeryang iyon, nakatago sa bato, gumagalaw sa ilalim ng lupa, nagpapaputok at biglang nawawala, ay pumatay na ng dose-dosenang marines sa dalampasigan at sa mga daan ng supply. Hindi ito kayang hanapin ng eroplano. Hindi ito kayang durugin ng bulag na putok ng kanyon. Mata lang ang solusyon. At sila ang mga mata. Gumalaw sila sa dilim, hindi dahil gabi, kundi dahil iyon ang natural na kalagayan na ngayon. Walang ingay. Walang usapan. Mga kamay ang nagsasalita. Mga hinto ang nag-uutos. Ang bawat yarda ay binabayaran ng pawis at pag-ingat. Habang papalapit sila sa ridge, nagbago ang lupa. Mas bato. Mas tarik. Mas tahimik. Ang uri ng katahimikan na parang may nakikinig. May nakita silang unang bunganga ng kuweba, malaki, itim, parang bukas na bibig ng hayop. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. 8 sa kabuuan, konektado ng mga lagusan na hindi nakikita mula sa labas. Hindi ito posisyon, bulong ng isa. Ito ay lungsod. Tumango si Taczki. Sa ibabaw ng lupa, may mga bakas ng buhay, mga supot ng bala, latang walang laman, bakas ng sapatos na agad nawawala sa alikabok. Sa loob ng bato, may mundo na gumagalaw. Pinaghiwa-hiwalay niya ang unit. Maliit na grupo. Mga mata sa bawat bunganga. Walang papasok hanggat hindi malinaw ang kabuuan. Ngunit may isang bagay na kailangan nilang malaman ngayon din, na saan ang mga baril. 2 pangalan ang binanggit ni Taczki. Corporal Roscoe Mullins. Private Marvin Strombo. Walang paliwanag. Walang tanong. Kinuha nila ang maliliit na flashlight, binalutan ng tela ang lente para mamatay ang liwanag sa loob ng ilang hakbang. Iniwan ang karamihan ng gamit. Baril, kutsilyo, mapa. At pumasok sila. Sa loob ng kuweba, bumaba ang temperatura. Basa ang hangin.
Amoy pulbura at dumi ng tao. Ang bawat hakbang ay parang pagyurak sa katahimikan ng mga patay. Dahan-dahan silang gumalaw, nakadikit ang likod sa bato, hinahawakan ang dingding na parang gabay. Sa bawat liko, humihinto sila. Nakikinig. May boses. Hindi malakas. Hindi malinaw. Ngunit sapat para malaman na hindi sila nag-iisa. Sa unang sangay ng lagusan, nakita nila ang unang baril, isang howitzer, nakapwesto sa gilid, handang ilabas sa bunganga para magpaputok at muling itago. Walang crew. Natutulog marahil sa mas malalim na bahagi. Minarkahan nila ang posisyon. Nagpatuloy. Isa pa. At isa pa. Habang lumalalim sila, mas dumarami ang tunog. Hakbang. Ubo. Mahinang tawa. Isang bote na inilapag sa bato. Sa isang liko, biglang may anino. Huminto sila. Pinatay ang ilaw. Pinindot ni Strombo ang sarili sa maliit na alcove. Si Mullins ay halos hindi humihinga. Dumaan ang mga sundalo, 12 ng yapak, 3 talampakan lang ang layo. Amoy pawis. Amoy tabako. Isang segundo pa at matatapos ang lahat. Lumipas ang mga yapak. Bumalik ang paghinga. Sa loob ng mahigit 1 oras, minapa nila ang mga lagusan, mga baril, imbakan ng bala, command post, tulugan. Isang sistemang dinisenyo hindi para ipaglaban ang ibabaw, kundi para linlangin ang oras. Nang lumabas sila, hapon na. Inilapag ni Tatsky ang mapa sa lupa at tiningnan ang mga marka. Hindi ito kayang lusubin, sabi niya. Kailangang isara. Alam nilang ang solusyon ay hindi ngayon. Kailangan ng engineers. Kailangan ng araw. Kailangan ng oras na wala sila. Ngunit may isa pang utos. Garapan. Ang dating sentro ng isla. Wasak na lungsod. Ayon sa ulat, may galaw pa rin. Hindi malinaw kung depensa o staging area. 5 lalaki, sabi ni Tatsky. Araw. Diretso. May umangat ang kilay ng isa. Sir Araw. Ngumiti si Tatsky, isang ngiting walang yabang. Kung gabi tayo, hahanapin tayo. Kung araw, iisiping baliw tayo. Pumili siya ng 4. Kasama siya. Iniwan nila ang lahat ng pwedeng mag-ingay. Walang granada. Kaunting bala. Kutsilyo. Pumasok sila sa lungsod na parang mga multo sa liwanag, gumagalaw sa anino ng mga guho, binibilang ang mga sundalo, tinatandaan ang ruta ng supply, ang mga lugar ng pagtitipon. At doon nila nakita ang mga bisikleta. 5 piraso, nakasandal sa isang pader. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita. Sumakay sila. At sa loob ng 43 minuto, 5 Amerikanong Marines ang nagbisikleta sa gitna ng lungsod ng kaaway, binabati ng mga sundalong hindi alam na ang dumaraan ay kaaway. Tumango. Kumaway. Nagpatuloy. Nang lumabas sila sa kabilang dulo, iniwan nila ang mga bisikleta at naglaho sa gubat. Pagbalik nila sa linya, tahimik ang pagtanggap. Walang palakpak. Ngunit may pagbabago sa tingin ng mga opisyal. Hindi na tanong kung gagana, kundi kung hanggang saan. Sa gabing iyon, habang nakahiga ang mga lalaki sa lupa, may isang tanong na gumapang sa isip ni Tatsky, mas mabigat kaysa utos, mas tahimik kaysa bala. Hanggang saan pwedeng dalhin ang pamamaraang ito bago may mabasag sa loob ng tao? At alam niyang ang sagot ay hindi darating sa papel. Darating ito sa susunod na hakbang, mas malalim pa. Hindi natapos ang digmaan sa isang putok. Natapos ito sa katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat kaysa anumang pagsabog, dahil sa wakas, wala nang utos na susundan, wala nang direksyong ituturo ng daliri, wala nang gabing kailangang tahakin sa dilim. May araw na. May umaga. May balitang ligtas na raw ang isla. At para sa mga lalaki ni Frank Tatsky, iyon ang simula ng ibang uri ng labanan. Isa-isang bumalik ang mga katawan sa linya, payat, marurumi, nangingitim sa araw, may mga mata na hindi na agad kumukurap sa biglang tunog. Ang ilan ay may lagnat. Ang iba ay may sugat na hindi pa humihilom. Ang karamihan ay may katahimikang ayaw masira. Sa papel, tapos na ang misyon. Sa loob nila, para ngayon pa lang nagsisimula ang singil. Sa loob ng ilang linggo, patuloy pa rin ang kanilang trabaho, mopping up operations, huling reconnaissance, paghahanap ng mga naligaw na unit ng kaaway.
Ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na adrenaline ang nagtutulak sa kanila, kundi ugali. Parang hindi na nila alam kung paano huminto. Isang gabi, may isang lalaking hindi bumalik sa pwesto. Hindi siya nabaril. Hindi siya nahuli. Umupo lang siya sa gilid ng kampo, nakatingin sa kawalan. Hindi na ako makatulog, bulong niya kay Tatsuki nang lapitan siya. Kapag ipinikit ko ang mata ko, nandyan pa rin sila. Walang sagot si Tatsuki. Dahil kahit siya, tuwing sinusubukan niyang matulog, naririnig pa rin niya ang makina ng tangke. Nararamdaman pa rin niya ang bigat ng segundo bago ang putok. Nakikita pa rin niya ang liwanag sa gubat, isang liwanag na hindi niya kailanman ipinagmalaki. Sa huli, 12 ang namatay mula sa unit. 9 ang sugatan, ilan ay hindi na muling bumalik sa serbisyo. Sa papel, mas mababa iyon kaysa sa inaasahang casualty rate. Sa papel, tagumpay iyon. Sa lupa, bawat pagkawala ay may pangalan. May boses. May alaala. May isang lalaking bumagsak sa malaria, nanginginig sa loob ng tent, umiiyak hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa panaginip. May isa pang nagkaroon ng dysentery na halos hindi na makalakad, pero tumangging magpahinga dahil baka may mangailangan. Ang digmaan ay nanalo ng lupa. Pero may kinuha itong mga bagay na hindi na maibabalik. Noong tuluyang ideklarang ligtas ang isla, walang parada para sa kanila. Walang banda. Walang kamera. Tahimik lang silang inilipat sa susunod na utos, pagkatapos ay sa susunod, hanggang sa isang araw wala na. Isang pirma. Isang papel. Isang tapik sa balikat. At bigla, sibilyan na ulit sila. Si Frank Tatsuki ay bumalik sa Amerika na parang multo. Nakasuot ng uniforme, pero parang naiwan ang bahagi ng sarili sa gubat. Nagpakasal. Nagtrabaho. Naging alkalde sa isang maliit na lungsod. At hindi kailanman nagsalita tungkol sa digmaan. Hindi sa asawa. Hindi sa mga kaibigan. Hindi kahit sa anak. Tuwing may nagtatanong, ngumiti lang siya at sinasabing matagal na yon. Ngunit tuwing gabi, nagigising siya sa parehong oras. Parehong pawis. Parehong tahimik na takot. Makaraan ng mga dekada, nang pumanaw siya, may natagpuan ang kanyang anak sa isang lumang bowl. Mga lumang mapa. Mga papel na may marka. Mga pangalan na hindi kilala ng kasaysayan. Doon lang nalaman ng mundo ang kabuuan ng ginawa ng unit. Na ang maliit na grupo ng mga lalaking tinawag na problema, kriminal, basura, ang siyang humubog sa paraan ng modernong digmaan. Maliit na unit. Ganap na otonomiya. Pagkilos sa likod ng linya. Pag-asa sa talino, hindi sa bilang. Ang mga prinsipyong iyon ay ipinasa. Inulit. Pinino. At kalaunan, naging pundasyon ng mga unit na tatawagin ng mundo bilang elite. Ngunit ang mga lalaking unang nagdala ng bigat na yon, marami sa kanila ay hindi na ibalik ng digmaan. Hindi sa puntod, kundi sa loob. May mga hindi na muling nakapagtayo ng pamilya. May mga nalunod sa alak. May mga hindi na muling naging buo. At may ilang tahimik, matitigas ang loob na nagdala ng bigat hanggang sa huling hininga, nang walang reklamo, nang walang medalya. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa baril. Ito ay tungkol sa presyo. Presyo ng pagiging unang pumasok kung saan walang gustong pumasok. Presyo ng paggawa ng tama kahit walang makakaalam. Presyo ng pag-uwi na hindi na pareho ang anyo. At marahil, ito ang tanong na dapat manatili sa isip ng bawat nakinig sa kwentong ito. Ilang unit pa ang nagbago ng mundo pero hindi kailanman nabanggit ang pangalan. Kung ang kwentong ito ay may iniwan sa iyo, kahit isang tanong, isang pakiramdam, o isang sandaling katahimikan, ibahagi mo ito sa isang taong mahilig sa totoong kasaysayan. Mag-iwan ng komento, sabihin kung ano ang pinakanatamaan sa iyo at manatili. Dahil may iba pang kwento. May iba pang lalaking hindi na ibalik ng digmaan. At ang susunod ay mas malalim pa. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.